Ito, sharing and share screen. And magandang gabi po sa bawat isa. Okay. Naka-live din po tayo sa Insight Edge Learning Center Facebook page. We'll begin in about, ilan ba? 3 minutes or less than 2 minutes. So kung may mga i-invite pa tayo, pwede pa tayo mag-invite. Yan. Ang pag-uusapan natin ay trend intensity indicators. Descriptive, pan-describe lang yung intensity. Basically, mga trend indicators yung ating focus. Yan. Ang idea lang ng intensity ay ano yung visual representation na lumalakas, nag-strengthen yung trend using a variety of indicators. So, sa gabi rin ito ay i-discuss natin yung mga 15 MCTS, 15-minute chart trading strategy indicators. Yan. So, madi-disclose yung mga ano nila, mga parameters na ginamit. Yan. Basically, dahil sa trend intensity indicator na comparative para mapag-compare. Ayun. And magawa niyo yung comparison sa mga machines nyo. Yan. Para mas makapagbigay kayo ng feedback. For example, kasi ngayon ang mga 15 MCTS natin ay black box. Ibig sabihin ng black box. Kung ano yung bigay namin sa inyo, yun na yun. At ang tinuturo na lang ay yung dito pag nasa ganitong position, yun, doon tayo pipili ng candle. Ayan, so yun ang mga indicators natin ngayon. But tonight ay i-disclose natin yung mga parameters niya. Ayan. Hindi naman lahat yata, pero tingnan natin. Baka maging generous tayo. Along the way. Mga parameters lang naman eh. Tsaka mga methods. Para lang mapaglaruan nyo. Kasi nga, ang mga indicators ay minsan hindi siya kasing effective sa ibang currency pairs. Pero effective siya sa isa. Yun. So pagka nagbago ka ng currency pair, parang hindi nagwo-work yung same rules dun sa isa kaysa dun sa ibang pairs. Kaya kailangan mo minsan magkaroon ng mga adjustments sa parameters and all. Ayun. So kaya mahalaga na may control din kayo sa parameters. Yun. Mostly ang 15 MCTS ay tinitest natin sa gold. No? Sa gold siya tinetest natin ngayon, ipina-plug in. Kaya yung mga parameters niya almost nagwo-work pagka gold ang tinitrade natin. So sa online, so nandun nasa ating Insight Edge Facebook page si Sir Paulo. Good evening po. Ayan. Okay. So, siguro mag-start muna tayo sa prayer. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa guidance mo sa amin, sa opportunity na masilip ang ibang mga trend indicators, Panginoon, at ma-apply namin ito sa aming mga trading activities as tools to enable us commit a trade, a buy entry or sell entry na masasatisfy kami sa result, Panginoon God. And
We seek your wisdom. We seek your guidance and favor, Panginoon, sa forex trading business namin. Bawat isa, Panginoon, na patuloy na naghahanap at hinohone ang skill sa forex trading, Panginoon God. And alam ko, Panginoon, na gagamitin mo ang forex trading business na ito together with Tikmil, Sinang Sally, bawat isa sa amin upang ma-achieve namin ang mga pangarap namin sa finances, Panginoon God. At ito nawa ay maging kapurihan sa iyo. Marami kaming matulungan, especially ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, malalapit na kakilala, Panginoon God. Higit doon, Panginoon, ay kung saan mo man kami i-direct ang mga efforts na to, saan kami makakarating, gaano man kalayo ang aming marating, Panginoon God, ay ang hiling namin ay nandun ka pa rin at hindi mo kami iiwan at lagi mo kaming babalansihin, Panginoon, sa aming mga emotions and perspectives sa buhay, Panginoon God. Huwag namin malimutan na lahat ng ito ay ikaw ang magbibigay, sa iyo manggagaling, at ikaw ang magpo-provide, Panginoon God. Maraming salamat po. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so magandang gabi po muli sa bawat isa. Thank you po for joining. So ang Tuesdays po natin again ay for advanced traders. Kaya ang mga topics natin dito ay medyo maraming mabibilis, iba't iba, at minsan hinihimay-himay natin at mga topics na somehow advanced. Pero kung first time mo lang ma-encounter, para ding beginner dun sa idea. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi naman malayo sa strategy natin, trend following. Yun ang pinupush natin na maging inclination natin sa pagtitrade. We find the trend, we make sure we see the trend, and we ride the trend. Dahil pagka you trade along the trend, mas maliit ang resistance na mamimit mo. Yun. So siguro case to case basis na lang. Hindi mo nakita, may news pala, or for some reason bigla na lang nag-pull back ng malaki. But very, very rare cases yon. Na once na trending talaga siya, nasa trend na, ay kung uptrend yan, you always find suitable buy level. Kasi mas malaki ang chance, mas malaki ang probability na maging positive ang gain mo doon. Yan. Kung yan ay downtrend, nakita mo, yun, maghanap ka ng mga sell opportunities. So sell levels para mas mabilis yung pagtipi mo. Okay. And sabi nga natin, hindi porket naka-uptrend, hindi porket naka-downtrend ay sige, buy ka na lang, sell ka na lang agad. Hahanapin mo pa rin yung pinaka-best na position to buy. And marami tayong pwedeng gamitin. No? Yung iba, nagre-rely lang sa mga lines. No? Tinatawag natin na trend lines. Ayan. At as long as nasa baba ng trend line, in this case, no, downtrend, as long as nasa baba ng trend line, ang mga prices, ang candles, ay selling opportunity ang iyong gagawin. So, ang estimation mo lang dyan is kapag lumapit sila sa trend line, sa downtrend line. Like, yung example na to, nung lumapit siya dyan, nag-consider kang mag-sell. Ayan. So, tulad din dito, nung lumapit siya doon, magsisell ka. Hindi ka magsisell dito.
kasi medyo malayo siya. So hindi ka rin magsisell dito kasi malayo siya dun sa trend line. Ayun. So yung mga ganong idea, ah nakukuha natin as long as we can establish the trend line. Yan. So ito yung downtrend, ito naman yung uptrend line, no? So ganoon din, every time na lalapit sa trend line, yan, doon ka mag-buy. Yan, makapag-buy, buy. Yan. So kaya lang, yan, mga katulad nito, na break yung trend. So hindi mo sure kung magsisell ka ba dahil na break na yung trend or magbabay. Ayan. So may mga ganyang cases din. So hindi talaga 100%. Walang 100% na strategy. No? Meron at meron kang ma-ESL ka based sa mga established mo rules. Kaya minsan dinadagdagan mo ng confirmation. Hindi lang tayo nagdi-depend sa isang uh, indicator. Yan. So this trend line is an indicator din eh. Kasi ini-indicate niya, mini-measure niya ang behavior ng candles. Yan. So dito, yan, sa karanasan mo dito, maaaring sabihin mo, magbabay lang ako kasi ang mauulit lang naman. Kasi strong na yung case dito eh. Kailan ng touches? Isa, dalawa, tatlo, yan, apat. Yan. So dahil nakaapat na, mas strong na ang idea mo na mag-buy dahil strong na yung four touches. Okay? Ang issue lang natin sa trend line, I don't know if napapansin yung issue. Saan ako maglalagay ng trend line? Ano ba maglagay ng trend? Bakit ito ang pinili kong mga pagdugsong na points? Ayan. So, ang pagdudugsong kasi ng mga points is depende sa available at nakikita mong mga candles, di ba? So, siguro nung wala pa tong part na to, yan, talagang ito ang pagdudugsungin mo, yung tatlong points na yan. Diyan mo i-estimate, di ba? Tama naman. Kaya lang nung dumating na to, yan, pwedeng nagkaroon ka ng bagong trend line dito or ini-adjust mo to sala. Yan, ini-adjust mo yung line na yon. Pag kukunikin mo, hindi ako marunong gumawa ng line eh. Yun, doon. Di ba? Yan. So nagbabago-bago depende sa sitwasyon. Yan. At yun nga, minsan bago mo ma-build ang confidence mo sa pagbubuo ng trend line ay matagal na practice, no? Practice ng practice at failed sa ibang portion. Ayan. Hanggang sa ma-feel mo na or mag-gauge mo na sa kapa-practice na okay lang yan. Hahanapan ko na lang ng solution as parang we'll cross the bridge when I get there. Yung mga katulad niya nito na yan, mga lumalampas. Okay. So, ang ilan sa mga solutions dyan is katulad nung ating PTLI, na Predictive Trend Line Indicator. Yun. So, formula, uh, automatic, computational, siya nang bahalang maghanap ng mga targets, no? Yung mga pagdudugsungin. Yun. So, kung gagamitin yung PTLI, wala na kayong kahirap-hirap mamili ng trend lines doon kasi siya ng computational na naglalagay. So, yun yung isa. Another one is yung ating tinatawag na best fit trend line, no? Na hanggang ngayon na hindi pa natin ano Sir Alvin, hindi pa natin na ibabalik, hindi natin ulit na i-test. Siguro one of these days ay balik-aralan natin kung ano ba yung best fit trend line. Kasi ang best fit trend line, ang basis ng computation niya ay hindi katulad dun sa PTLI na mga turning points, no? 'Di ba? Yung sinabi natin yung bearish fractal, tsaka yung mga bullish fractal.
Yun ang kanyang basis, no? Yung PTLI. Si best fit trend line ay mga values mismo ng price. At gumuguhit siya ng trend line based dun sa computed values na yon. So hindi siya nagko-connect ng mga endpoints, kundi depende dun sa mga candles na consider niya. Maaring dito ang trend line, no? Pagka umikli ang period, yung dami ng candles, maaring dito yung trend line. Kasi binabalance out niya yung mga close prices. Yun. So, ididetalye natin yun sa pag-inaral natin yun. Ang kagandahan nun, statistically, yun ang middle line ng mga prices na yun. Yun ang norm ng mga prices. Yun ang strength ng best fit trend line. Okay. Kaya lang, of course, nawawala yung mga, yan, katulad dito sa dugsungan, pinagdudugsong, nawawala yung mga break of trend line. Yan, wala yon. Kasi nga, ah, minamap niya kasi dun sa pinakagitna ng mga prices. Ina-estimate niya kung nasa ng gitna ng mga prices. Kaya best fit trend line. Yan ay matagal ng statistical measure, no? Yung disparity ng mga data points, hahanapin nila ang norm. Ayan. Pag nahanap ang norm, alam mo na kung paano interpret ang behavior ah, ng isang, yan, katulad dito, ng market. Ayan, specifically. Yung ginagamit kasi yung best fit trend line sa, for example, sa education, yung pag-grades, depende sa um, mga scores ng mga estudyante. Yun, makikita mo kung sino ang nasa ah, upper scale at saka sa lower scale. Yon. Hati agad yon. Ang hati na yon ay yung best fit trend line. Yan, yun ang isang example nun. Okay, ganoon din dito sa pwede mong i-apply sa trading yon. Okay. So yan. Ang isang solution para hindi mahirapan ang nagtitrade dun sa paghahanap nga ng mga trend lines at hindi maging subjective is moving average. So, moving average. Ang moving average ay dependent sa price. So, ang input niya lang ay price. Tapos, ina-average lang niya. The term average. Kung ano yung ah, ilang bilang ba ng price, N, no? I-add lang niya yun. So, 1 to N. N plus yon. Kung ilang data points, no? Price 1, price 2, price 3, yon. Ganun pala dapat. Price 1 plus price 2. Yan, alam na natin to. Plus price 3. Yan, plus and so on up to price N. Yan. So, N prices, price points, specifically close price or kung ano mang price na gusto mo. Pwedeng median price, pwedeng typical price. Yan. I-divide mo siya sa ilang items siya. So, kung N items yun, divided by N. Ayan. Ito yung moving average. Moving average. Kasi pag nadagdagan ka ng isa pang point, no, madadrop yung huling kinompute, madadagdag yung ah, bagong price point na yon, pero n plus n ano yan, n items pa rin yan, no? Kasi yung plus 1 lumipat lang. Okay? So yun yung next, kaya siya moving. Yung next na pumasok, doon ipa-plot yung sunod na average. Ayun. Kaya nakakabuo ng line. Ayun. So kumbaga kung ito yung nth, kung ito yung nth na computation, n items yan, pag nadagdag ito, yun ang n plus 1 pero idadrop niya yung pinaka nasa dulo. Yun, n pa rin yun. Yun. Pero i-plot niya na yun dun sa sunod. Yun. So basically, ganun lang ang moving average. At ang moving average na yon, yung computation na yon ay tinatawag na simple. Yun ang method. Simple. Okay. Meron tayo diyang tatlo pa. Exponential. Iba rin paraan to.
ng pagko-compute, but it's still an average. Exponential, meron diyang smooth, no? Smooth, at yung isa ay linear weighted. O yan, no? Mga mathematical computation yan eh. At may mga reason yan bakit um, binigyan sila ng ibang pangalan. Kasi ito, straightforward. Ito namang exponential, binibigyang emphasis ang mas recent na price. Yun. May ganong inclination. Yung smooth, hindi ko alam kung anong reasoning yan, pero iba rin yan pagka inano mo, um, ipinilat niya yung line na yan. At ito ring linear weighted. Okay? So moving average as trend indicators. So ang ibig sabihin nun, hindi ka na mahihirapang mag-draw ng trend. Kasi yung moving average na, siya na mag-a-act as your trend. May question po ba? Sir Alvin. Oo. So sabi ni Sir Alvin, point of prices ng computation, close, open, high, low. Yun. Kasi yun ang ating data sa candles. Ang ating candles ay may open price, may close price, may high price, at may low price. Yun. So apat na data points. Lahat yan ay pwede mong i-moving average. Pati mga computation yan. Yung median, high plus low divided by 2. No? Yung high plus low divided by 2. Yung typical price ay uh, high plus low plus close price. Yan, dahil tatlo sila, divided by 3. Yan ang typical price. Usually yung open hindi sinasama, but pwede rin, no? Basis pa rin ng computation yan. Yan. So yung moving average siya yung trend indicator mo. At similar sa trend line, as long as nasa baba ng mas mababa ang price ng candle dun sa moving average, downtrend yon. Like this one, which is kapareho din nung kanina, downtrend, no? Once na umangat na ang price sa moving average, uptrend na siya. And like the um, line, no, trend line, may mga ano din siya, nuances. Yan, may mga nuances din siya. Yan, hindi na bago, di ba? Nandun pa rin yung nuances niyan. Okay? So, minsan to improve that yung mga entries natin, yun. Kaya naman natin kasi nilalagyan ng trend line, nilalagyan ng itong mga moving average is to identify saan tayo best na mag-entry, kung buy yan or sell. So, ang ginagawa at ang isang trading strategy, na isa sa mga popular trading strategy is to use two moving averages. Isang shorter period at isang longer period moving average. So yung white dito, siya yung longer period. Yung bluish na line na moving average is shorter period. At malalaman mo na shorter period ang isang moving average kung mas madikit siya sa candles mo. Yan. So with that, mai-establish mo ang iyong uh, buying and selling approach or rules. Ano nga ang ating buying rule pagka dalawang moving average? Yung crossover. Yan. Once na nag-crossover ang isang shorter period sa longer period, then that is a buy. Shorter crosses over a longer period, buy. And it's also a signal of change in trend from downtrend to uptrend. Ayun. Ito naman na crossover from above ay change din in trend and a sell signal or a sell trigger.
Ayun. But of course, alam na natin, ang moving average ay may mga ano rin yan, nuances. Yun. Nag-crossover, hindi naman umangat ng todo. Yan, ito, nag-crossover, hindi naman bumaba. Yan, nag-crossover hanggang doon lang. Mga nuances pa rin. Ayan. But it's useful, no? It's useful kung gusto mo siyang ma-improve ang usability niya, hindi ka magdi-depend sa isang time frame. Yun. So kung nakita mo to sa, for example, ito 15-minute chart, tingnan mo sa H1 or even H4 para dun sa general trend using the same moving average, same parameters. Wala kang babaguhin. At doon mo makikita ang general trend. Okay. So, bagamat ito ay sa lower time frame, 15-minute time frame, nag-signal na ng buy. Pag tinignan mo sa higher time frame, ay, ano pa pala to? Downtrend pa. So, hahanap ka lang ng peak niya, which is yun niya, dito. Yung peak niya noon. At once na nag-peak na siya, confirmation na dito na pwede ka nang mag-sell. Yun. So, gano'n naman ang counter approach sa moving averages. Dual. Oh, dual moving average. Look at the higher time frame. Okay. Yung iba ay nadudumihan sa lower, ano, yung maliit na shorter period moving average kasi parang nakatakip na sa yung candles natin, no? So ang approach diyan, may approach naman. Sige, may problema ka, solusyonan natin. So paano natin susolusyonan na mawawala yung mga moving average sa yung candles pero you still carry yung mga sinasabi nung moving averages dun sa mga prices. Ayan. So, ang objective natin, ma-clear ang chart, mawalan ng moving averages, pero yung ipapalit natin sa kanya ay makikita pa rin natin yung dapat ay nangyayari dun sa pagkasama ang moving averages ng candles. Ayan. Sino kaya ang makakahula? Meron kayang makakahula? Ano kaya ang ipapalit natin? Guess lang. Pwede nyo i-type wild guess. Ano sa palagay nyo ang pwedeng ipalit? Para ma-clear ang candles. Yung nasa online natin, baka meron silang idea. Alam kaya nila. O dito, sa nasa call. Yun! May sumagot na. MACD. Yun nga kaya. Sir Joseph Tibal, MACD. Tingnan natin sa susunod na slide. Sana, yun din na. Iyon. Tama, si Sir Joseph. Galing. MACD. Yan. So ano yung MACD? Ang MACD ay yung gustong makasolusyon ng problema na ayoko nung kasama yung ano mga moving averages doon sa candles. Ang dumumi na yung aking candles. Sige, ano ko kaya i-represent yan? So ganito lang inaisip niya, no? Kung sino man siya. Naunahan lang tayo eh. Pero ganito lang kasimple yung naisip niya. I observed na yung longer period at saka shorter period ay may mga distances sa isa't isa. Pansin niyo yun? Yung may layo, no? Ay, napasobra naman din. Yan, no? Meron lang distances. Ayan, no? May distances pala yan eh. Eh, what if kunin ko yon tapos i-plot ko on a different indicator na hindi kasama ang ng candles. Yon. And the MACD is alive. Ayan. Kaya yun ang purpose ng MACD basically. No? Na-observe niya,
pwede kong tingnan. Kunin yung differences. Tapos, and observe kung paano siya i-represent pagka pinlat ko siya na bars. Yun. Actually, yung MACD dito sa ating MACD na indicator ay yung bars lang talaga ang MACD. Yung yellow line na to is yung tinatawag na signal line, no, which is simple moving average ng mga endpoints niyan ng MACD. Yan. So, may moving average na yan. You can strip yung signal line na yan kasi wala naman siya talagang kinalaman dun sa ah, distances na doon. Okay? Yan. So, yun. Dahil doon, sa simpleng approach na yon ay malinis na ang iyong chart. At meron ka na ngayong bagong indicator na nagsasabi rin ng trend. Trend. Paano malalaman dyan yung trend? Wala yan. Malayo yan sa chart, sa candles. Sa palagay nyo, paano malalaman? Oh. So, siguro, alam na naman sagot, lalo na ni Sir Joseph, ano, alam niya ang sagot. Pag yung bars ay nasa below zero, downtrend yon. Pag yung bars mo ay nasa above zero, uptrend yon. Wow. Simple lang. Kasi nga, difference eh. Ibig sabihin kasi nito, yung pagka ang bars mo ay, ito yung formula, di ba? Ah, yan o. Yung shorter period, MA, babawasan mo ng value nung longer period moving average. Yung longer period, kung siya yung nasa taas, mas malaki yung value niya kaysa dun sa smaller period, di ba? Dahil mas malaki yung value niya, yung difference will be a negative number. Kaya nasa baba. Ayun. So once na nasa baba siya, downtrend yan. Yun. Kailan siya mag-uptrend? Pag nag-cross. Ayun. Huli, no? Pag nag-move above the zero line, ang bars, yun, nagpalit na siya nagsasabi na siya, magpapalit na to ng trend. Yun. Kasi nagpalit na ng position yung shorter period. Mas malaki ng value niya kaysa sa longer period. Kahit i-minus mo yung longer period, positive siya. No? Positive ang kalalabasan dahil mas malaki yung shorter period. Kaya nasa itaas ng bars. Malinaw po, no? Yun. So, yan. Maganda na yung chart mo, candles, wala nang mga linya-linya, and meron ka ng trend indicator. Yan. Ang MACD ay unbounded. Ano ibig sabihin ng unbounded? Yung values niyan walang limit. No, pwede yang umangat ng umangat above, pwede yang bumaba ng bumaba below zero, ano? Kasi depende yan sa paglalayo ng dalawang moving average, no? Yung shorter period at saka longer period. Pag magkalayo sila, sige, aangat ng aangat yan. So unbounded siya. Ang kilang dito sa MACD is yung transition from below zero to above zero at yung mga above zero to below zero. Yun lang ang mga babantayan dyan. Kasi yan ang pagpapalit ng trend at yan din ang iyong pinaka-best case. No? Pinaka-best case uh, entries. Yun. Especially basta lumalapit sa zero. Yan. Basta lumalapit sa zero, best case entry yan. Kasi yun ang idea eh. Nagno-normalize. No? Nagno-normalize yung lines, yung moving averages. Pagka umangat tong bars, naglalayo yung mga moving average. Ano yun? Lumalayo din ang prices no. Okay? Sa gitna. Okay. And sa ating 15 MCTS, now you know.
sa ating 15 MCTS, yung ating DEI, Dynamic Entry Indicator, is nothing but a dual, dalawang set, dalawang set. Dalawang moving averages yon. Dalawang MACD, sorry, dalawang MACD. Dalawang MACD na magkaiba ng kulay at ang kagandahan ay alam mo kung ah, yung color niya, pagka bright, no, halimbawa bright green versus darker green, pag bright green, ibig sabihin, umaangat yon, nag-i-intensify yon. Kaya may intensity, trend intensity, no, nag-i-intensify. Once na nag-darken na, ibig sabihin, nagre-reverse na siya. Nagre-reverse na siya. Okay? May nagsasalita ba? Ay, ako pala. Naririnig ko pala yung yan. Tapos yung ating volatility band ay nothing but moving average din, no? Moving average. So, magre-release kami ng update sa dalawang ito, volatility bands at saka dynamic entry indicator DEI, in such a way na pwede nyong i-customize ang periods to your disposal. Yan. Kasi ngayon, naka-fix siya. Bakit ganyan lang? Hindi nyo mapapaltan, no? Yung current implementation. Ngayon, dahil may idea na kayo na yun lang palang dahil ang ano niya, basis, moving average, at saka ito ay MACD, ah, bibigyan namin kayo ng laya para i-customize on your own. Para magamit nyo rin sa ibang tawag dito, pairs. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng pairs pare-pareho ng effect sa isang parameter ng indicator. Minsan kailangan mong i-twist o i-tweak yung indicator kasi nagmamatch na sa behavior nung pair na yon. Ayan. Okay. But still, yung i-release namin will be useful sa tickmill, no? Tickmill only. Dahil tayo ay ah, ang partner natin ay ang tickmill sa ating forex trading. Hindi nyo magagamit ang mga indicators na to sa ibang broker. Okay, may question ba dito sa MCTS, 15 MCTS indicators? Yun ang basis niya basically. So mga trend indicators to mga to, uh, moving average at ang ang DEI ay MACD, no? Which is ang basis din ay moving average. So nagsimula lahat yan sa moving averages. May questions mo ba? So far, so good. Okay lang, clear. Any violent reaction? May message tayo. Pwede po ba yung MACD sa MetaTrader 4? Yes po. May default basic MACD sa MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Yan. Lagi po siyang available sa desktop at sa phone. Ano yan? Available siya. Kumbaga, upon installation, yan, yung MetaTrader Okay, po, sandali lang. yung MetaTrader po ay kumbaga universal universal indicator. Yung MACD, no? Universal indicator yan. Kasi ang pinanggalingan din niya ay moving average. Kumbaga, nilagyan lang ng konting logic, ginawang MACD. Nakita niyo naman kanina. Yun lang pala yun. Distances lang pala. Yung separation ng dalawang moving average lang pala yung mga bars na yan. Yung height ng bars na yan. Yun lang ang nire-represent niya. Keep that in mind. No? Keep that in mind para ma-visualize nyo, mabigyan nyo ng context yung movement ng MACD. Kasi yun lang naman pala ang basis niya ng computation. Okay.
Meron pa ba? Ayan, okay. So ito yung inintroduce natin lately na ah, trend intensity indicator, no? Pinost na natin to. Ito yung type 2, no? Kasi yung type 1, nirevisit ko siya, yung computation niya, parang hindi ako convinced sa, sa nangyayari sa kanya. May improve pa doon, no? May improve pa. Although useful na siya, same logic, no? Kinuha lang ang ratio ng dalawang indicators, pero nung tingnan ko yung data mismo, parang may improve pa. So yung type 1, hindi ko muna madidiscuss. Pero itong type 2 is very straightforward din. Very straightforward. Ang basis niya pa rin ay yung short period moving average mo over long period moving average. Yan. So kung sa MACD, kinuha yung difference, dito naman sa trend intensity na inintroduce natin, kinuha lang natin yung ratio niya. Yan. So dahil ratio yan, kapag ka maliit or mas mababa ang value ni moving average na shorter period, mas malaki ang value ng longer period moving average. Yung ratio na yon ay malapit sa saan? O mas maliit na value, no? Mas maliit na value, mas malapit siya sa zero. Tama? Mas malapit sa zero. Parang um, ang isang example niyan ay 1/2 tsaka 1/5, no? So yung 1/2 kung ide-decimal mo yan ay 0.5. Yung 1/5 pag dinesimal mo yan ay 0.2. O, di ba? Pag itinaas mo pa yan, mas malaki yung value nung nasa ilalim, ito ay magiging 0.1. Tama? Ayun. Habang lumalaki yung value nung ilalim, lumalapit siya sa 0. Mas mababa siya sa 0. Ito ay 0.01. Okay. Pagka naman lumaki ang nasa taas, no? Mas malaki ang nasa taas. Ano ba? 2, gawin nating divided by 2. 4/2. So ito ay 2. 5/2. Yun ay 2.5. Yun. Tumataas naman siya. Di ba? Pag yan ay 10/2, yun ay 5. Palaki ng palaki, no? Pag yan ay 100/2, ang sagot niyan ay 50. Ayun. Tama? Once na mas malaki yung shorter period sa longer period, mas mataas ang value niya. No? At kung mapapansin natin, pag equal sila, of course, pag equal, 2/2, ang sagot ay 1. Ayun. Kaya meron tayo ditong tatlong linya. No? Yung red, yung grayish na gitna, and then green. Yan. Um, ang tawag ko dito ay neutral zone. Yan. Pero ang gitna niyan ay 1. So napakaliit lang na space from 1, yung red, at napakaliit na space yung green below dun sa 1 value. Okay? So ito ang basis niya, basically. At ang trend, paano nalalaman ang trend? Of course, parang kapareho din ng MACD, no? Kaya lang, under 1. Yun. Anything under 1 or under the green is bearish. Anything above the red is bullish or uptrend. Yan, uptrend yon. Okay? Mas malayo, mas intense ang pagka-uptrend. Yon. So, doon pumapasok yung intensity. Clear naman? Ano kaya ang use ng red and green? No? Ang napansin ko kasi, once na nag-penetrate sa green, get ready to be bullish.
Pag nag-penetrate sa red from above, no, get ready to be bearish. Kailan ka magiging bullish, kailan ka magiging bearish? Kapag ka nilagpasan yung other side. No? So, kaya mapapansin, bakit yung green na nasa baba? Yun ang unang indicator mo na, yun ang direction mo. Kasi siya yung unang ipe-penetrate sa baba. Yung green. So, bullish. Yeah, parang ganun lang siya. Yan. Pagka naman galing ka sa taas, ang unang ipe-penetrate niya ay red. Oh, parang i-break niya, parang pupuntahan niya yung pagka bearish. So once na break niya yung green, na break na yung uptrend, bearish na tayo. Parang ganoon 'yon. Okay. So yun lang 'yon. Kaya kung tinatanong niyo bakit ang green ang nasa baba, red ang nasa taas, yun ang dahilan. Kasi in terms of movement, pag ikaw ay nasa baba, ang una mong may encounter na barrier ay yung green. So get ready to be bullish. Pag na break na yung red, oh, tapos na ang red, tapos na ang bearishness. Bullish na tayo. Okay? Ganun din pagka galing ka naman sa taas. Get ready to be bearish. Once na ma-break na yung green, ano na tayo? Bearish na tayo. Kasi tapos na ang pagka-bullish. Yan. Possible po ba na mag-direct installation of custom indicators sa Android device? Hindi po sir, hindi ko pa na-scout Sir Joseph. Parang hindi po eh. Oo, walang direct installation sa, pero maganda sana no, yung mga nako-compute dito pwede sa mobile device. Ayan. So with this trend intensity, ang observation na lang na siguro na gagawin nyo is what if ito lang kasi yung sa area na to. Yan. Dito talaga nagkakatalo na ano ang gagawin ko pagka nandyan siya sa loob ng neutral zone or malapit na siya. Ayun. So observe na lang natin, no? Yun ang ano natin assignment basically. Pwedeng wala kang gagawin pagka nandyan siya sa area na yan to some extent mag take action ka na lang once na talagang clear na ang direction. Ayun. Pero kung yung iba kasi ay gustong-gustong pumasok, mag-entry, exit. Ayan. Ayan. China-challenge ako ni Sir Joseph, no? Mag-develop daw po tayo ng desktop installation na nakasync sa phone. Wow. Tingnan natin, sir, kung paano natin gagawin yan. Ayan. I-take note po namin yan. Baka sakaling makahanap tayo ng paraan. Thank you po. Yan. Okay. So, ito yung isang pwedeng gawin, no? Matrabaho lang, but part pa rin siya ng skill for every indicator na meron tayo. Meron tayo kasi mga tinatawag na hidden support and hidden resistances within our indicators na hindi kasama nung candles natin. Yan. So ito yung isang example ng hidden support. No? At alam natin, pagka support, ang objective talaga natin dyan ay mag-buy. No? Whenever i-touch yung support na yan, magbabuy tayo. No? So you need to establish muna two cases. Para dun sa third case, doon ka mag-buy. Which is dito yan, sa bandang dito. So kung nag-buy ka dyan, maliit lang yan. Kasi nga, ang trend ay downtrend. Pullback yan eh. No? Pullback yan. So, dito naman, 'di ba alam naman natin yung gamit nitong middle line, no? Pag nagpalit ng kulay from coral to white, ano na 'yon? Entry by entry criteria mo na 'yon. So kailangan i-confirm ng
another indicator. So in this case, yung ating trend intensity, pwede mo rin gamitin yung DEI, no? Or any other type 15 MCTS, pwedeng awesome oscillator, yan. So ano mang gusto mong gamitin uh, to confirm. Yan. But basically, ang ating laging sinasabi, once na magbabay ka, kailangan white color, kulay puti, ang middle line ng iyong volatility band. Yun ang una, white color. Ang ikalawa, ano nga yung ikalawa? Yung candle mo ay bullish. Bullish dapat yung candle. At may isa pa siyang criteria. Candle close above. Yon, above middle line. Pag nasatisfy ang dalawang yan, then that is your reference candle. Doon ka magpa-plot ngayon ng vertical line. Yon. Na sinasabi mo, ito ang aking piniling candle. Pinalad, mapalad ka. Pinagpala ka sa lahat ng candles dahil sa'yo ko i-angkla ang entry ko, buy entry. So marami tayong buy entry, di ba? Ngayon gumagamit na tayo ng bullish fractal. Hahanapin natin nasaan yung bullish fractal or nasaan yung pinakamalapit na bearish fractal. Ito bullish fractal to eh. Yan. So yun, doon ka mag-entry. Pangit lang yung pagkakalinya ko, hindi tuwid. Yun, yun ang iyong entry zone, no? Sa part na yon. Okay? Yun yung isa. At natatandaan nyo rin, 'di ba, ang basta bullish, kinukuha natin yung high of the candle. Tama? Bakit high of the candle? Ang logic doon ay kung talagang bullish 'yan, i-penetrate niya yan yung high na yon, no? Kaya yun ang pinaka-natural choice, high of candle or support or resistance area. No, resistance area. Support becomes resistance, SBR. Yung sabi nga ni Sir Aaron, SBR. Ayan, no, na pinrate niya. Okay? And mako-confirm yan nung isa mo pang indicator. So yan ay medyo high risk entry. Tama? Kasi kung itong basehan mo, wala ka pang hindi ka pa bullish diyan, sa baba ka pa eh. Dito ka pa naging bullish basically. Dito pa sa part na to. Ayan. Dito ka talaga nag-bullish. But yun nga, dahil nasa 15-minute time frame tayo, ang idea mo lang dyan, makakuha ka lang ng konti. Yan. Kung gold niya, 50 pips lang, pwede na. Saan mo pupulutin yun? 50 pips na 0.01, $5 yun. Kung tinaas mo sa 0.02, $10 na yun. Profit, di ba? Yun. At saka kung yan ay nasimulan mo, yun, basically, kung hindi mo yan nasimulan, of course, mag-iisip ka na, saan ako pwedeng mag-entry? Hanapin mo na nga yung talagang bullish condition. Sa bearish naman, 'di ba? Basta bearish, kailangan coral, ano, 'di ba? Coral middle line, tapos bearish candle na nag-close below the coral middle line. And dapat i-confirm ng iyong isa pang indicator. Okay? Again, hindi yun 100%, no? Kasi parang katulad nito. Yan. Pumuti siya doon. Kaya lang, sabi mo, dito pa lang yan eh. No? Dito pa lang yan. Pwede rin. Pero na-fake out ka dyan. Pag tinignan mo sa higher time frame, makikita mo na hindi pa siya ready. Basically. Yan. Ito fake out din. Akala mo, dire-diretso pababa. Hindi pala. Yan. So, nangyayari yon. Kaya tayo may SL. At kaya tayo din sumisilip sa higher time frame.
Okay, compare na tayo. Yan. Momentum indicator is another trend. Masasabi nating trend confirming indicator kasi ang basis naman niya is the price itself, comparative or ratio ng prices. Ayan. So, hindi na siya dependent sa moving average. Although yung moving average naman, price din yun eh, na in-average lang, di ba? So, technically, ba't ka pa kukuha ng, parang yung gumawa nito momentum, ba't pa ako kukuha ng moving average? Yung price na mismo ang gagamitin ko. Ayan. So, yung current price over previous price, P, kung ilang period yon. Kung yan ay 13 period, kung yan ay 50 period, 100 period, basta kung ano man period yan. So halimbawa, ito yung I mo, IF price. Pag sinabi mong ah, ang momentum mo ay may parameter na 15 at ito ang panlabinlimang candle. So ito yung I minus P. Ah, I minus P. Yan. So ito yung I minus P. So yung prices ng dalawang yan, kukunin mo lang ratio, which is the typical trend intensity natin. Tapos ipa-plot mo lang. Yun ang momentum. No? Pa-plot mo lang. Again, meron niyang middle line. Of course, ang middle line yan ay kung equal sila. So nandun din pa rin yung 1. Ano? Pwede mo pang guhitan niya ng 1. But basically, ang pag gumamit ka ng momentum is hidden support and resistances ang hinahanap mo. Like this one. No? Yan. Hidden resistance. Ito, hidden resistance din. Simple lang naman maghanap ng hidden resistance. Kapareho din ng paghahanap mo ng resistance at support sa candles. Saan sila most likely nagtama-tama. Ganun lang. Practice lang yan. No? Yan, no? Paano ko naisip na yan ay resistance? O, mas maraming touches sa mga lines eh. So, resistance. Or support pala to. Sorry. Support yan. So, kaya itong area na to, yan, itong area na to from here, bullish yan hanggang dito. No? Bullish yan hanggang dito. Yun, kasi nasa above nung resistance na yon. So, ang momentum, hindi nga lang masyadong define kung nasa ng bullish or bearish kasi magdi-define ka dun sa values, sa ano, resulta. No? So, pagka support yan, break of support, sell. Yun. Magsisell ka lang once na na-break yung support, which is somewhere here. Dito yon sa area na to. Parang sabi mo, layo na eh. No? Oh, that's it. Eh, doon mas confirmed eh, nung indicator mo. Diba? Yan. Mas, kumbaga, mas sigurado na siya dyan. May basis ka. Para pag tinanong ka, ba't ka dyan nag-sell? Okay, sabi ni momentum eh. So, pwede mong gamitin yan. At yan ay trend identifier din. Tulad nitong trend intensity. Ang basis din ay moving averages. Dito nga lang, the price themselves ang basis. Okay. Ano pa? RSI. So, si RSI, mas komplikado lang ang computation. Pero mga ratio din yan. Uh, so, ang RSI, kung aaralin nyo ang RSI, ito raw ang kanyang formula. 100 minus 100 over 1 plus RS. Ano yung RS? Ito yon. RS is average gain over average loss ng prices. Yun. Average gain and average loss ng prices. Paano nakukuha yung gain at saka yung loss? Ano lang yan, comparison ng previous candle at saka ng current candle. Yun. So kung yung current candle mo na tinitingnan, titingnan mo yung price niya at price nung before it. Pagka mas mataas ang close price nitong bago kaysa dun sa kanina, gain yun. So doon papasok yun sa listahan ng mga gains. Pagka naman mas mababa yung close price nung candle na yon kaysa kahapon or dun sa previous,
loss yon. So doon siya mapapabilang sa mga losses. So kung ilan ang pumasok doon, yan, binilang mo, i-average mo sila. Kung ilan ang pumasok doon sa loss, i-average mo sila. Then divide. Yun yung magiging RS. Now, para maging maganda ang chart niya, no, kasi ito, pwede mo na itong i-chart eh. Yan, itong, di ba, yung ratio, nasa chart naman natin, parang ganito siya eh. Pero para mas maging maganda ang chart niya, may bounded. Yun. Para lang maging bounded. Ito bounded from 0 to 100. Ito yung kanyang, ah, yung creator nito, ito yung naisip niya. 100 minus 100, 100 over 1 plus kung ano man yung ratio na yon. Yan. Kaya meron tayong 0 to 100 at nagmo-move doon pataas pababa ang ating RSI. So RSI is basically a trend. Trend identifier din siya. Or mas kilala nga lang siya sa momentum. Yun. Paano ba nasasabing may momentum na? Pag may mga breakage na ng mga hidden support, hidden resistances. Yan, no? So dito, kitang-kita na from here up to here, ano yan, uptrend pa yan. Mas malayo ang kanyang range, no? Kaysa kanina doon sa momentum. Dito naman, yan, from here. Yan. So malamang dito, yan, hanggang dito sa nag-break nga. Yan, yung area na to ay downtrend kasi nasa baba sila. No? At ang qualifier niyan ay 50 level. Yan. Kaya anything below 50, yan. Kaya nagkaroon tayo ng ganong ruling. Anything below 50, bearish ang market. Anything above 50, bullish ang market. Ano ibig sabihin nun? Dahil alam natin na yung basis pala ay average gain and average loss. Anything below 50, namamayagpag ang losses. Anything above 50, namamayagpag ang mga gains. Ayun. In other terms, maraming lower lows. Yan, yun naman ang ibang terminology. Maraming lower lows pagka below 50, maraming higher highs kapag ka above 50. Gains and losses. So mas alam na natin ang ibig sabihin ng RSI. Ano lang pala siya? Trend din, no? Nagsasabi rin siya ng trend. At yung momentum niya na tinatabi is yung mga breakage. Yan, pag na-break yan, abang, sabay. Yun, na-break yon, sabay sa pagbaba. At hanggat hindi na-break, oh, yun pa rin ang mindset mo. Buy. Buy ka lang dito. Dito naman, sell ka lang kasi hindi pa na-break yung huli niya na pinag-breakan. Okay? Last, itong last na indicator, mas matindi ang computation ito. No? Ang daming computation ito. Hindi ko na nilagay. Baka mahilo pa tayo eh. Pero basically, tatlong lines ang pinoproduce niya. Yung ADX line, which is yung bluish line, yun talagang ADX. Tapos yung tinatawag na plus DM, positive directional movement, at saka yung red line na minus DM or negative directional movement. At base sa nakikita mo, visually, kapag ka yung red line is above the green line, bearish yan. Pagka dito, kung titignan mo naman dito, yung green above red, bullish yan. No? So yun, napakasimple din. Ang dami nga mo lang titingnan na lines. Minsan ay ayaw ng iba ng ganun. Pero sana yan lang. So, anong gamit nung blue? Yun ang kanyang intensity or strength ng trend. Ano? At ito ang kabaligtaran. No? Ito yung kabaligtaran. At huwag kayong magkakamali pag gagamit kayo ng ADX. Hindi ibig sabihin na umaangat ang blue, dapat umaangat din ang price. Kasi ang blue sa ADX, yung blue line na yan, or yung ADX line, sinasabi niya yung strength. Kaya siya umaangat, ibig sabihin, nag-i-intensify ang strength. Nag-i-intensify ang strength ng trend
nag-i-intensify ang strength ng trend. Eh, anong trend dito? Downtrend. So, yung pag-i-intensify nito is nag-i-intensify ang downtrend. Dito naman, ang nag-i-intensify ay uptrend. Yun, dito rin, nag-i-intensify ay uptrend. Malinaw? No. Kasi wag nyo i-expect na umaangat si ADX. Dapat umaangat din to. Hindi. Yung trend ang sinasabi niya na nag-i-intensify. Okay? Yun, wag mamamali doon. But the the other lines yan, yung red is bearish, yung green ay bullish, same mindset. At pag siya ay nasa taas, yung red, bearish ang market. Pag nasa taas naman yung green, bullish ang market. Yan. So, additional rule, yung mga crossovers. Yan. May mga crossovers yan. Yan ang mga inaabangan. Pero, minsan mapi-fake out ka eh. Ang bilis, ang dami minsan na crossover na nangyayari. Yan, katulad dito, ang daming crossover. Undecided ang market. Pero pag tinignan man yung chart, mas malimit ang crossover kung maliliit ang galaw niya or wala pa talagang direction. So, makakasanayan mo yan. Makakasanayan mo na yan. So, that is ADX. Pwede nyo ring i-gamitin as a trend confirmatory indicator. Hey, meron ba tayong questions pa? Hanggang dyan na lang po tayo muna. Sa susunod na muli, siguro yun nga, yung balikan natin yung best fit trend line. Review lang. Tsaka yung paano ba siya ginagamit sa trading. May questions po ba tayo? So kung wala naman po, or later nyo pa may isip, just contact us sa itp.tikmail@gmail.com. Last check. Bagong indicator po ba yan, Sir Shem? Alin kaya doon? Ma'am Jem, ang mga tinignan po natin ay momentum. Yes, bago lang natin siyang inintroduce ngayon. Um, pero basic siya available sa initial installation ng desktop MT4, MT5, mobile phone MT4, MT5. Yung RSI, matagal na natin dinidiscuss yun, pero ngayon lang natin dinitalye. I-connect natin paano pala siya kino-compute. It's nothing but the same concept ng moving averages, yung kinuha lang yung ratio. Ayan, yun lang pala yun. May iniba lang, average gain over average losses. Yun, napakasimple. Yan. Gusto lang maiba ng data points at nakakapag-decide ng entries doon. And then ADX, yes, bago rin lang siya na in-introduce natin. Although, yung dalawang yon ADX at saka RSI, actually yung ADX pala, yung ADX ay embedded na sa, kung natatandaan nyo yung ating multicolored candles, yun yung strength doon. Yung sa Hero SD na indicator sa 15 MCTS. Yung strength doon, ADX ang basis doon. Kasi yung blue line ng ADX yung blue line. So yun ang basis nung S sa Hero SD sa multicolored candles natin. Kaya pala nagiging bright green kasi intensified ang uptrend. Ayun. Pagkaya nagiging bright red, intensified ang downtrend. Ganun lang po siya. Ayan. Yes, ma'am. Yeah, yun po. Okay. Sa trend intensity po, sa H1 po kami mag-observe or pwede M15. Sir Jepoy, M15 po tayo, pero sisilip-silipin natin for general trend sa H1. No? Sa H1 po yung general trend or H1, H4, general trend, M15 entry natin. No? You can also go a bit lower, M5 for entries. No? Pwede namang M5 kung talagang gusto mong habulin yung pinaka mas mas precise pang entry. No? M5. Yan.
pwede siya. Basta alam mo na yung trend sa H1, H4. Yun. Kaya lang, sabi nga natin, M1 and M5, mabilis magbago ng direction yan. Kala mo pababa. Pero susundin niya pala yung M15, H1. Yun. Kaya sa M15 tayo nakabase. At pag si Gold naman, alam niyo ng galawan ni Gold. Minsan, manunundo lang yan sa baba, babalik yan sa taas. Ayan. So, mahalaga na makita. Malaking tulong yung yung fractals, no? Para makita yung support and resistance. Nasaan yung pipiliin mong support, pipiliin mong resistance because of the turning points na in-identify ni fractals. Ayun po. Sir Jeffrey. Ayan. Okay. So, kung may mga additional questions pa po kayo, pwede nyo lang naman kaming i-email, kontakin, mag-message kayo sa Insight Edge Learning Center ah, Facebook page. And yung ating pong group na 15 MCTS, dedicated po yan sa feedback and improvement ng mga indicators natin and tools, strategies natin. Ayan. Hopefully, nakakatulong sa inyo. Mag-feedback kayo para alam namin kung ano ang na-experience nyo. Kasi pag ako nagte-test kasi, parang okay naman sa akin eh. Yan. Although, yun, may mga kailangan pang ayusin sabi nga natin, lahat ng indicators na to, lahat ng strategies na to, this is just 10% of the game. 10% lang yan. The remaining 90% is ikaw, yung mindset mo, yung discipline, uh, environment, yun. Kaya kailangan ma-master mo rin ano yung best time ka na mag-trade, yan, ano yung kailan mo ma-handle yung emotions, gutom ka ba, busog, sobrang busog ka ba, mga ganon, katatapos mo lang bang ah makabalita ng good news, yan. Kasi minsan pag good news akala mo sige lang dahil masaya ako, okay lang yan. Pag naman naka-experience ka ng bad news, external, no? External. Yan. Dahil bad trip ka. Sige lang, basta pasok na lang ako. Wala nang isip-isip. Mga ganun. So 90% kahit meron kang mga tools na to, at may rules, kung hindi rin nga, mabibreak din nga siya. That's 90% of the game. Yan. Yung every Friday natin this month, no, sa Women's Month, yung mga invited traders natin, women traders yan. This Friday, may bago po uli. So attend tayo. Maganda yung naging discussion last Friday. Yan, makakapulot tayo ng mga bagong learnings at pwede nating i-adjust ang ating mga tools doon. Yan. Although, yun nga, hindi natin pa dinidiscuss yung mga part na yon kasi more on chart, candlestick patterns, mga ganon. Hindi pa natin na-discuss. More on indicators pa tayo right now. But nasa ano yan, nasa plan na every Tuesday, bibisitahin natin yung mga yon. No? Later on, down the road. Hindi pa lang ngayon. No? Yan. Okay. And this Thursday, yung mga newbies po natin ay MetaTrader 4 po ang ating pag-aaralan. Yan. So, kung may kakilala kayo na hindi pa masyadong uh, into trading, forex trading, using the tool MetaTrader 4 this Thursday po. And then next week is introduce na natin yung strategy sa kanila, yung 15-minute chart trading strategy. Yan. So, every Thursday po yun. Okay. So, yung mga nag-iwan po ng kanilang email address sa chat, thank you po. We will send you the recording. Although naka-live naman po tayo, no, sa Insight Edge Learning Center. Yan. So pwede niyong puntahan ng Facebook page para ma-review ang mga diniscuss tonight. Okay? Let's pray. Heavenly Father, we thank you again for tonight. Ang knowledge na nakita namin, Lord, ma-apply namin, ma-improve namin ang aming forex trading arsenal at nawa Panginoon ay mas maging profitable kami
at ma-achieve ang goal, Panginoon, ni Ma'am Sally sa mga Tickmill clients na at least isang Filipino member, isang family member for every Filipino family ay maging profitable, successful forex trader at magsimula yun sa amin, Panginoon, sa bawat isa na nag-aaral, matinding desire na matuto nito. Lord, ay i-grant mo, Panginoon, ang skill, ang edge, Panginoon, sa forex trading. And we will reap your blessing, Panginoon, down the road. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa aming buhay. Nataas, Panginoon, sa area na to ng forex trading business namin. Palain mo, Panginoon, ang Tiknil. Palain mo, Panginoon, si Ma'am Sally. Continue to bless our partnership, Panginoon. At we continue to grow, hone each other, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. And special prayer, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isang umaten na nakikinig, Panginoon God, ay katagpuin mo ang pangangailangan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga whisper sa iyo na mga kahilingan, Panginoon God, mga tinidesire ng puso nila. Lord, grant them according to your goodness, according to your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pakialam ka sa buhay namin, Panginoon God. Pakilala mo ang sarili mo. Makilala ka namin ng lubusan. Lord, mabigyan ka namin ng higit pang kapurihan sa aming mga ginagawa, Panginoon God. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali namin, Lord, at patawad din namin ang aming mga sarili, Panginoon God, sa mga pinagagawa namin, Panginoon God. At makita namin, Lord, na ikaw ay Diyos na nagre-restore, nagbibigay ng maraming second chances, and we will reap your blessing more, even more, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming papuri. Salamat dahil ikaw ay tunay na mapagmahal na Diyos. Tanging pangalan ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming pasasalamat. Amen. God bless po. See you sa mga susunod nating webinars, free webinars. And spread the word. It's free from Tickmill. God bless po. Close ko na po yung call. Ay, teka. Kopyahin ko pala muna. Mawalan ako ng kopya ng mga ano. Yan. God bless.